Matapos nga ang press con ay umalis na nga ang mga pulis upang ilagay na nga siya sa jail. At dito nga ay parang namiligmata lang pala si Moira nang makita niya itong si Lola Pepe. Hindi pala totoo sapagkat isa palang newscaster ang kanyang nakaharap. Talagang nabaliw-baliw na nga itong si Moira dahil sa kung ano nung pumapasok at sa kanyang isip at hindi kasi niya matanggap na tuluyan na ngang babagsak siya at sa kulungan na nga ang kanyang kahantungan. Ang paningin niya sa kanyang katabi ay kung minsan ito ngang si Giselle at kung minsan naman itong si Lynette. Hindi niya matatanggap ang mangyayari kaya naman para siyang uulol nga siya dahil pinagsusuntok na nga niya ang katabi niyang mga pulis na escort sana niya papunta sa presohan. Kaya naman napilitan nga ang police car na huminto. Dito nga ay biglang lumabas itong si Moira, ngunit sa kasamaang palad ay mabangga naman siya ng isang motorsiklo. Di na lamang at hindi ganun kalakas ang impact ng pagkabangga niya. At kung hindi, ay sa morgue ang tuloy niya imbis sa presohan lamang. Naman agad siyang nadampot ng mga pulis at agad na hinawakan. Tumawag na rin agad-agad ng backup para sa kanilang sasakyan. Sa kabilang banda, sinabi ni Giselle dahil nga naabutan nila itong si Moira na huwag na siyang magpumilit na tumakas at tanggapin na niya ang bago niyang kapalaran. Bay sinubukan pa ni Moira na lumuhod-luhod dito kay RJ. Nagbakasakal siya na magkaroon pa ng awa si RJ sa kanya. Subalit ubos na ang awa dito kay RJ. Kaya naman wala na siyang mapapala at hindi na umaepek ang mga padrama-drama niya. Sinabihan siya ni Giselle na bitawan na itong si RJ sapagkat wala na natitirang awa ang kapatid niya sa kanya sa dami ng kanyang kasalanang ginawa. Dating naman doon sa presento ay agad na pinahubad nga itong si Moira upang palitan ang damit na kanyang sinusuot upang kuhanan na nga siya ng picture. Ayaw pa ni Moira na suotin ang damit na binibigay sa kanya. Sabi pa niya rito ay baka magkaroon naman siya ng galis. Subalit pinilit siya ni Giselle at kung hindi siya gagalaw ay siya na nga ang magsusuot dito. Kaya naman walang nagawa itong si Moira kundi isuot na lamang kung hindi. Nasaktan nga siya ni Giselle. Ang sumunod ngang ginawa sa kanya ay kinuhanan na nga siya ng litrato. At maya-maya nga ay biglang nga sinabihan ni Giselle na ihinto muna saglit dahil hindi tunay na buhok ang kanyang gustong gawin ay tanggalin ang wig nga nitong si Moira. Kaya naman nagmukhang katawa-tawa ang itsura nitong si Moira nung matanggal na nga ang wig na nasa kanyang ulo. Feeling satisfied naman nung makita ni Giselle itong si Moira na kinukuhanan na nga ng picture ng mga kapulisan. Sa wakas ay nabibigyan na nga ng katarungan ang kanyang papa. Sa kabilang banda, ito namang si Doc Carlos ay agad na pinuntahan itong si Zoe sa may airport pa lamang. Dito nga'y sinabi niya sa kanya kung ano yung sinasabi ni Moira na meron umano siyang mga galamay. Balak ba daw ni Moira ilaglag siya? Subalit itong si Zoe ay hindi natutuwa sa kinikilos ni Carlos. Instead na kamustahin ang kanyang lagay ay wala umano itong naiisip kundi ang kanyang sarili lamang. Sabi ni Carlos na masasayang lahat-lahat ng kanyang pinaghihirapan bilang isang doktor sa oras nga ni kanta siya nitong si Moira. Ayaw niyang mawala ang lahat-lahat na meron siya. Sa inis nga ni Zoe ay bigla niyang tinalikuran itong si Carlos. Sakto namang dumating nga itong si Annalyn at napansin ni Annalyn na hinahablot nga ni Carlos itong si Zoe. Agad namang nangialam itong si Annalyn at sinabi kung anong ginagawa niya dito kay Zoe at bakit sinasaktan umano ang kanyang kapatid na si Zoe. Palit itong si Carlos ay magpapalusot lamang, sasabihin lamang niya na tinatanong lang umano niya itong si Zoe kung may kinalaman siya sa panluloob ng bahay nila. Sinabi naman ni Annalyn na walang kinalaman itong si Zoe at hindi niya dapat sisihin itong si Zoe kung ano man ang kasalanan nga ni Moira. Sa pangingialam nga nitong si Annalyn ay maaaring ang unti-unti niyang matutuklasan na itong si Zoe, si Doc Carlos ay mayroong ugnayan at kasabot sila sa mga nangyayaring krimen kay Lolo Pepe. Yan ang ating pagkaabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Thank you.